Part 130, Gretchen. Isang nagniningning at hindi malilimutang gabi sa inyong lahat, mga kakwento. Handa na ba kayong masaksihan ng gabing babago sa tadhana ni na Gretchen at Colin? Ako ang inyong lingkod at ito na ang kabanatang yayanig sa buong mundo ng showbiz. Nandito na si Master Colin. Sigaw na isa sa mga naroon. Mas talo pang nagkagulo ang mga tao sa red carpet. Kalalabas lang ng lalaki, hindi na matigil ang flashes ng mga kamera sa paligid. Ang gwapo talaga. Oo nga, first time ko siyang makita sa personal and girl, daddy's home talaga ang dating. Sinabi mo pa, Master Colin, pwede ba kitang gawing date? Kung iyan ang mag-aartista, aba papanoorin ko lahat ng palabas niyan at bibilin lahat ng merch na ilalabas niya. Na sobrang yaman niyan. Kaya nga siguro niyang bilhin ng buong Pilipinas eh. Bakit pa magtitiis sa entertainment industry yan if ever? Namumukod tanging ang aura ni Master Colin ng gabing yun. Suot ng isang itim na three-piece suit. Subalit ang mas nakakuha ng atensyon ng karamihan ay ang pagbaba ng isang babae sa kaparehong sasakyan na pinanggalingan ni Master Colin. Agad namang pumuesto ang maraming bodyguard para di masyadong makalapit ang mga reporters sa dalawa. Sino yung babaeng kasama niya? Ang ganda-ganda niya pero di ba, base sa rumors may something si Miss Bianca at Master Colin? Look at her gown. Yung sikat na designer ang may gawa niyan. Base sa kaalaman ko, yan ang huling gawa na nasabing designer bago siya nag-retire. Halos isang taon ang tinagal bago natapos ang gown na yan and mind you, iisa lang ang naturang damit sa buong mundo. Natutop naman ng babae ang sarili niyang bibig. Talaga? Yup. Yung first lady nga ng Pilipinas, sinubukan hiramin yan eh, pero hindi sila pumayag. Hindi ko inaasahan na makikita ko yan na isusot ng isa sa mga dadalo ngayong gabi. Kaninong family kaya siya nabibilang? Sigurado ko malaking impluensya nila. Sobrang ganda niya. Bagay sa kanyang damit. Mas maganda pa siya kaysa kay Miss Bianca. Nagbago ng isip ko. Mas bagay sila kaysa kay Miss Bianca. Isang black velvet gown na may plunging v-neck, mermaid-style skirt at may pink petal shape sa waistband ng damit ang suot ni Gretchen ng gabing yon. May maliliit at detalyadong diamond na para bang maiyahalin tulad mo sa alon na nagpapakita ng pagkamisteryoso at talaga sakto sa kanyang damit na natatakpan itong bahaging tiyan dahilan para di mahalata ang maliit niyang baby bump. Nagniningning ang mga diamante sa kanyang damit sa tuwing natatamaan niyo ng liwanag mula sa ilaw ng venue at mga flashes ng kamera. Nakakadala ang bawat ngiting pinapakita nito. Malapor sila na ang kutis nito habang ang mukha naman perpektong pagkakaukit. Simple lang ang dating pero napaka-elegante kung titingnan. Hindi rin makapal ang makeup. Ika nga ng iba, the woman is effortlessly gorgeous kaya hindi maiwasan ng sino man ang mapahanga dito. Katabi nito si Master Colin at ingat na para bang isang babasaging kristal ang babae. Naka-high ponytail ang buhok nito kaya't agad na mapapansin ang pearl earrings nitong suot. Halos lahat ng naroon nagtatanong sinong mga magulang ni Gretchen lalo pat ngayon lang nila nakita ang babae. Mukha tong prinsesa habang nasa mga braso ito ni Master Colin. Bagay na bansagan ang dalawa bilang powerful couple. Naglakad na si Gretchen at Demetrio papasok. Naikuyom ni Bianca ang kanyang mga kamay habang pinagmamasdan ng sitwasyon. Naisipan niya ng hiramin ang damit na suot ni Gretchen, subalit nireject ng designer ang kanyang request. Ngayon, suot na ni Gretchen ang gown. She must have done some trick to make Colin borrow the dress for her. Habang panay ang pag-uusap ng mga panauhin kung sino si Gretchen, naglakad si Director Lin papalapit kay Demetrio para bumati. Good evening, Master Colin. It's an honor to see you here tonight. Kung hindi mo mamasamain, may I know who the gorgeous woman next to you is? If she's interested, I can cast her in my next project. Magiliw na wika ng direktor. Magaling na kumilatis ng tao si Director Lin. Unang tingin niya pa lang sa babae, sigurado siya pwedeng maging top actress ng entertainment industry ang kaharap niya. Kahit nakatayo lang to at walang ginagawa, kaya pa rin itong humatak ng manonood. At base sa nakikita niya, sigurado siyang natural at walang halong kemikal ang ganda nito. Kailanman hindi pa to dumaan sa anumang facial surgery. Isang proud ng ngiti ang sumilay sa labi ni Demetrio bago nagsalita. It's a pleasure to hear your compliment, Director Lin. And this woman beside me is none other than my wife, Gretchen Yamamoto. Buo at maotoridad ang boses ni Master Colin habang sinasabi ang mga katagang lumalabas sa bibig nito. Pero kung gaano kaswabe ang pagkakasabi ng lalaki, tila bomba sa pandinig ng lahat ang naging revelasyon niya.
Ilang segundong katahimikan ang namayani sa buong lugar, subalit maya-maya lang biglang umingay ang paligid, dala ng gulat at excitement ng mga naroon. Wow, may asawa na si Master Colin? Gosh, ngayon pa nga lang ako na-inlove sa kanya, broken-hearted na ako agad? Seryoso? Di ba nag-invest siya ng malaking halaga sa movie ni Miss Bianca dahil may something sila? Baka naman talagang chismis nang yon kasi wala namang sinabi sa public si Master Colin tungkol sa relasyon nila. Baka nga, kasi tingnan mo naman, mukhang in love na in love sila sa isa't isa. Well, bagay naman sila. Walang itulak kabigin sa dalawa, nakakainggit nga. Matching pa yung outfit nila oh, nakakakilig din at the same time. Kaya pala nilihim ni Master Colin sa public ang asawa niya kasi sobrang ganda. Kung ako din na nasa katayuan niya, ganun din ang gagawin ko. Baka mamaya gawin pa sa akin yan. Nanatili namang kalmado si Gretchen sa kabila ng maraming komento na naririnig nito. Di tuloy mapigilan ni Demetriong mapahanga sa kanyang asawa. Ito ang unang beses na dumalo si Gretchen sa ganito kalaking pagtitipon, subalit puno to ng kumpiyansa sa kabila ng nararamdaman itong tensyon. Gretchen is really amazing. Di naman maiwasan ni Biancang mapairap. Ano bang kinaganda ng babae sa probinsyano at ignorante? Pabulong niyang bigkas? Puno ng puot siyang nakatanaw kay Gretchen. Kanina lang nasa kanyang atensyon ng lahat. Siya ang pinaulanan ng sandamakmak na papuri tapos ngayon biglang nawala sa kanyang spotlight at napunta na kay Gretchen. Nagmumukha na lang tuloy siyang guest sa sarili pa niyang premiere night. Napatingin siya sa style ni Gretchen. Taliwas na taliwas silang dalawa. Marami siyang suot na jewelry samantalang ito isang pares lang ng earrings. Pero bakit mas mukha tong elegante kaysa sa kanya? Hell no, mas maganda siya. Mas maganda dapat siya. Ilang beses na panunok si Bianca habang humihigpit ang pagkakahawak sa wine glass. Dahil sa sama ng loob, inisang lagok niyang alak na laman ng kupita. Sinipat niya ng tingin ang kanyang cellphone maging sa online trends, nasapawan na siya ni Gretchen. Halos lahat ng reporters at paparazzi kina Gretchen na nakatutok imbes na sa kanya. Sigurado siya pinagtatawanan na siya ng mga karibal niya sa industriya. Wala palang panama si Miss Bianca sa asawa ni Master Colin. Kala ko talaga silang dalawa na tapos di naman pala. Who knows, dinikit lang niya ang pangalan niya kay Master Colin para umingi ang pangalan niya. Ganyan naman ang ibang artista, di ba? Mas lalo lang nanayamot si Bianca sa mga online comments na nababasa niya. Pinaghandaan niya ang gabing ito. Wala sa kanyang damit na susuotin, sandals, makeup, hairstyle and hair color, lahat-lahat mula ulo hanggang paa. Ilang milyon ba ang ginastos niya para magsuot ng mga jewelry na kanya talaga at hindi sponsored lang. Pero lahat ng yon nabaliwala sa isang iglap lang. All her efforts went in vain because of that damn woman. Habang nagingit-ngit sa galit si Bianca, kasalukuy namang umiinom ng alak si Kevin, di kalayuan sa dalaga. Kahit di niya ka-level si Colin, invited pa rin naman siya dahil member pa rin siya ng pamilyang Yamoto. At dahil sa impluensyang meron ng apelidong dala niya, marami pang artista at mga modelo ang nagkakandara pa sa kanya para lang mapansin niya. Malamig ang tinging pinukol niya kay Colin na nasa unahan. Agad na hinawakan ng babaeng katabi niya ang kanyang dibdib at pinasadahan ng haplos. Kevin, Colin is here. Bakit di tayo magpunta sa gawin niya at lumapit? We could at least say hi. Hindi ba't magpinsa naman kayo? Ganon din ang naging suggestion ng iba na nakapalibot kay Kevin. It is a lifetime opportunity to get near Master Colin. Di naman mapagkakaila na sa entertainment industry, magtatagal ang isang artista hindi lang bukod sa ang kanyang talento, kundi sa mismong koneksyon na meron siya. Kaya naman naisipan niyang lumapit at bumate. Who knows, Master Colin might like one of them and give support to them for a bigger project. Subalit di naman nagustuhan ni Kevin ang sinabi ng babaeng nakalingkis sa kanya. Kung gusto mo, lumapit ka sa kanya mag-isa. I can still find a woman prettier and more deserving than you. Malamig niyang turan kasabay ng pagdako ng kanyang mga mata sa babaeng nakasuot ng kulay green na gown. And based on the smirk on his lips, he found his target for tonight. Ito naman si Master Kevin, hindi na mabiro. Mahimbing naturan ng babae at muling lumingkis sa kanya. Umangat lang ang sulok ng kanyang labi at nagpatuloy sa pag-inom. Hindi niya talaga nagugustuhan ng pagka-arogante ni Colin at halos sa lahat na event na pinupuntahan niya, naroon din ang lalaki at lagi na lang nagiging sentro ng atensyon. Miyembro din naman siya ng pamilyang Yamoto kaya bakit kailangan pa ng mga ito nalapitan si Colin gayong naroon naman siya? Para talagang linta ang mga babae sa entertainment industry. Dumidikit ko sa nakakakuha ng pakinabang.
Gaya niya, hindi rin nag-abala si Colin na puntahan siya para batiin. Abala ang lalaki sa paglingkis sa babaeng kasama nito na para bang lilipad to, oras bumitaw siya dito. So now they dared to both go on public, ha? Talagang pinanindigan na nito si Gretchen. Mukhang mali yata ang pag-aakala niya na maghihiwalay din kalaunan ng dalawa. That woman must be something else that she managed to tame Demetrio Colin Yamato. Not just tamed but pathetically whipped. Sounds interesting. Pero mas interesante ang babaeng nakikita niyang nakatitig din sa gawi ni na Colin at Gretchen. At habang pinagmamasdan niya ang paligid, kita niya ang kagustuhan ng maraming starlet na makalapit kay Colin. What an unpleasant view to him. Inisang lagok ni Kevin ang alak na laman ng kanyang baso at binaling ang kanyang mga mata sa ibang direksyon. At dahil nayayamot siya, tinulak niya palayo ang dalawang babae para mabitawan siya at tumayo na. Saan ka ba pupunta, Master Kevin? Nagbibiro lang naman kami kanina. Come back here. Papawi namin ang inis mo? Makahulugang wika ng isa. Umangat ang sulok ng kanyang mga labi. What a vulgar type of woman. No need. Aniya, tinalikuran na ang mga ito. There is only one woman who would satisfy his desire tonight. It's the woman he was looking at right now, drinking alone. Pinasadahan niya ng tingin ang kabuuan nito. She is slim yet she has an hourglass type of body. Maliit ang bewang nito, saktong balakang. At dahil nakasuot to ng backless na damit, kitang-kita niya ang makinis nitong likuran. Those skin would definitely turn red once kiss. Sobrang sarap sigurong hapusin ang kudis nito. Ano kaya ang pakiramdam pag nasa ibabaw niya ng babae? She is damn sexy and is so damn turned on right now. Hey pretty, want some company for a night? Sabi niyang wika at umupo na sa mesa nito, sabay lahat ng kanyang kopita para sa isang toast. Agad na nainis si Bianca nang makita ang mukha ng lalaking nasa harapan niya. She knew this man and he reeks of alcohol. Di niya maiwasan na mapairap. Ano bang kailangan mo? Mataray niyang asik. Kahit papinsan ni Colin ang lalaki, wala tong panama kay Colin. Mas maayos pang ang tingnan si Katsuki kaysa kay Kevin. Para itong laging sabog kaya nakakairita. Isang tipid ng ngiti ang sumilay sa labi ni Kevin, lalo na't naaamoy niya ang mabangong aroma ng katawan ni Bianca. Nakakagigil. Parang nais na natong hilahin papunta sa kung saan masusolo niyang babae. You're a big star, particularly the female lead of the movie that premieres tonight. I'm just wondering why you're sitting here alone and lonely while others are enjoying their night. Nang makita niya ang pamumutla ng mukha ni Bianca sa kabila ng makapal na makeup sa mukha ng dalaga, agad niyang nakuha ang sitwasyon. This place isn't in line given your status. You are the daughter of the Inoue and the star of the night. Kung si Colin ang iniisip mo, come on, he's married now. Sinaktan ka niya at mas pinili niyang probinsyanang si Gretchen. Why waste your precious time on him when you can have me? I'm also a member of the Yamato family. Why not divert your attention towards me? Sinamantala ni Kevin ang pagkakataon na natulala si Bianca. Marahan niyang pinasadahan ng haplos ang makinis itong balat pababa sa braso ng babae. Ang dulas at ang lambot ng balat nito. Sobrang bata at fresh pa ni Bianca. Hindi niya alam kung kailang boyfriend ng babae pero hindi yun ang mahalaga sa kanya. Mas maganda nga kapag may experience kasi hindi na siya mahihirapan pang turuan to. Mabuti na lang hindi ito natuluyan nung pinakidnap to ng kanyang ama dahil kung nagkataon masasayang ang alandog nito at hindi niya matitikman kung gaano ito kasarap. At habang iniisip ang mga malalaswang bagay sa utak niya, hindi niya na napigilan pa ang sarili na ilapit ang kanyang bibig sa tenga nito at saka bumulong. Kung ayaw ni Colin sa'yo, why don't you try me? I have more experience than him. I can satisfy you tonight. Let's find a nice place and have a good chat and drink. How about that? Puno ng pandidiri, napatitig si Bianca kay Kevin. Umangat isa niyang palad para sana sampalin ang lalaki sa kabastusan nito, pero naalala niyang sana nasa publiko sila at maaaring masirang kanyang imahe sa harap ng kanyang mga fans kapag nagpadalos-dalos siya. Wala siyang ibang choice kundi marahang itulak ang lalaki palayo at tumayo na sa kanyang mesa. I don't need your company. Malamig niyang turan at pinagpagan pa ang kanyang balat na nahawakan nito. Kahit na ito na lang ang natitirang lalaki sa mundo, hindi niya ito papatusin. Masyadong babaero si Kevin. Kung sino-sinong babae lang kinakalantarin nito at wala pang magandang kinabukasan. Kahit mas matanda to ng ilang taon sa kanila ni Colin, wala pang narating at napatunay ng lalaki. Di siya bulag para pumatol pa siya dito.
Subalit wala naman balak sumuko si Kevin. He had already laid his eyes on Bianca kaya hindi po pwede na hindi mapapa sa kanya ang babae. Wala na kayong pag-asang dalawa ni Colin. Just give up on him and be with me. I'm also a Yamoto. I can give you anything you want, Bianca. Sumama ka lang sa akin. Nakangisi niyang bigkas. Akmang susungitan ni Bianca si Kevin nang makita niyang pagnanasa sa mga mata ng lalaki. Subalit isang magandang ideya ang pumasok sa utak niya, dahilan para unti-unti siyang napangiti. Okay, if you want to have drink with me, let's go over there. Masyadong maingay dito. May mahalaga din akong sasabihin sa'yo. Agad na nagliwanag ang ekspresyon ni Kevin sa kanyang narinig. Sino bang aayaw sa sinabi ni Bianca? Palagay niya nahihiya lang to sa kanya kanina kaya to nagsusungit. Kaya naman, nang tuluyan ng pumayag ang babae, hinayaan niya na itong hilahin siya sa medyo hindi mataang parte ng venue. Halos masuka na si Bianca sa pandidiri kay Kevin pero tiniis niya at pinigilan ang kanyang sarili. Bagkus, malambing siyang umiti kay Kevin bago inutusan ng waiter na magdala ng maraming inumin para sa kanila. Mukhang marami nang nainom si Kevin kaya hindi na mahirapan pa si Bianca na isakatuparan ng plano niyang mas lasingin pa ang lalaki. Ilang sandali pa hinila siya ni Kevin papalapit. Tell me, sinong mas gwapo sa amin ni Colin para sa'yo? Sarkastikong napangiti si Bianca. Hulaan mo kung sino. Paano ko huhulaan? It's your perspective. Lasing na wika ni Kevin at sa namumungay niyang mga mata, mas lalo siyang naakit sa ngiting pinagkaloob ni Bianca sa kanya. Inisang lagok niya ang alak na binigay sa kanya ng babae para magpakitang gilas dito. Think about it carefully, Bianca. Mas better ako kaysa kay Colin. Sa akin, hindi kita sasaktan gaya ng ginagawa niya sa'yo ngayon. Kapag ako ang pinili mo, wala tayong ibang gagawin kung di ang magpakasaya. Sigurado akong maiinggit si Colin lalo pat napaka-boring ng buhay niya. Napairap na lang sa hangin si Bianca. Halos lahat naman alam kung gaano kawalang silbi si Kevin sa pamilyang Yamoto. Ang kapal na mukha nitong ikumparang sarili kay Colin. May mga tao talagang di marunong lumugar. Parang si Gretchen lang kaya bagay ang dalawa. Inom pa tayo tapos hanap pa tayo ng magandang lugar para magsaya. Tonight, you will experience the best sex in your life. Halos nakapikit na nitong turan habang mahigpit ang kapit sa kanya. Agad na nagpatulong si Bianca sa isa sa mga staff ng hotel para dalhin sa inihanda niyang suite si Kevin dahil hindi niya kayang mag-isa sa kadahilan ng mabigat ang lalaki. Nang makita niya ang lasing at namumula na nitong mukha habang nakahiga sa kama napangiti siya. Huwag kang mag-alala. Padadalan kita mamaya na isang magandang babae para tuparin ang pantasya mo. Nangunot naman ang noo ni Kevin at mahigpit na hinawakan ang braso ni Bianca. Ayoko sa iba, ikaw lang ang gusto ko. Nataranta si Bianca sa naging reaksyon ng lalaki. Huwag kang mag-alala, hindi ako aalis. Bitawan mo lang muna ako. Mag-shower lang ako saglit. Mahina namang natawa si Kevin at kalaunan binitawan na rin siya. Okay, I'll wait for you, baby. Magkahalong kaba at pandidiri ang nararamdaman ni Bianca habang pinagmamasdan ang nakangisi pero nakapikit na mga matang reaksyon ni Kevin. Kapag hindi siya nag-ingat, siya mismo ang malalagot sa lalaki. Agad niyang pinagpagaan ang kanyang sarili at nagmamadaling lumabas ng hotel room para hanapin si Gretchen. Bago siya lumapit sa babae, inihanda niya munang inumin ito. Knowing she was pregnant, Bianca prepared a glass of Sprite juice at agad na naglakad papunta sa gawin nito. Gretchen? Nang makita ni Gretchen si Bianca na papalapit sa kanya at may dalang inumin, agad siyang naalerto. Ano na naman ang naisipan mong gawin? Sarkasiko niyang tanong. Baka siyang pagpapaawa sa mukha ng babae kaya naman alam niya na may binabalak na naman tong masama laban sa kanya. Di ba nito alam na napakapangit ng acting nito? Dapat mag-enroll pa ang babae sa acting classes para humusay. Sigurado siyang dahil nagpakumbaba ito sa kanya noong nakarang araw, gaganti ito ngayon. Alam naman niya na di talaga mapakali ang babae hanggat walang nangyayaring away sa pagitan nila. Wala akong balak na manggulo, Gretchen. Nais ko lang talagang makipag-ayos sa'yo, di ba? Humingi na ako ng tawad nung nakaraan. Malumaning nitong wika. Tiningnan niya to mula ulo hanggang paa bago napaismid. Tingin mo sa akin, 3 years old na pwede mong mauto? Tantanan mo ko, Bianca. Wala akong balak makipagplastikan sa'yo. Kinagat ni Bianca ang pang-ibaba niyang labi. Hindi pwedeng hindi niya madadala si Gretchen ngayong gabi.
This is her chance to humiliate her. Kapag may nangyari dito at kay Kevin, Colin will surely get disgusted at Gretchen at iiwanan niya ng babae. Kaya naman mas ginalingan pa niya ang acting at nagsimula ng lumuha. Please, Gretchen. Ayokong matapos ang gabing to na magkaaway tayo. Nagsisisi na talaga ako. Nakita ko kung gaano kayo kasi ni Colin. Talagang nag-e-effort siya para sa'yo na hindi niya ginagawa sa akin. Ngayong lumantad na kayong dalawa sa publiko, tanggap ko ng pagkatalo ko. Public figures tayo parehas. Ano na lang sasabihin ng iba kapag nalink ako kay Colin, di ba? Sisirain lang nun ang career ko. Wala din akong balak maging kabit kaya please magbati na tayo. Promise hindi ko na kayo guguluhin ulit. Mag-toast tayo para sa pagkakabati natin? Tinitigang maigi ni Gretchen ng kopita kaya naman agad na humanap ng alibi si Bianca. Kung gusto mo, ako ang unang iinom, tapos ikaw naman, para mapatunayan mo na wala akong hinalo sa inumin kung yun ang inaalala mo. Nang makita niya kung gaano kaseryoso si Bianca, nais niyang matawa. She is here, using her lousy method again. Akala yata nito maiisahan talaga siya ng babae. Humugot ng hangin si Gretchen bago tinanggap ang kopita. Sigurado kang wala ka talagang nilagay dito? Kunway paniniguro niya. Of course wala talaga, Gretchen. Inikot-ikot ni Gretchen ng baso at nagkunwaring patingin-tingin sa paligid. Binabati niya lahat ng dumadaan sa gawin nila ni Bianca kahit hindi niya kilala. At dahil sikat ng babae, maraming panauhin ang lumapit din dito, kaya bahagyang nawala ang atensyon nito sa kanya. Nang mapasulyap si Bianca sa gawin niya, nagkunwari siyang nilagok ang laman ng baso. Kita niyang kakaibang ningning sa mga mata nito. Nang lumingon to sa kausap, binuhos niyang halos kalahati ng laman sa kanyang gown. Mabutit mahaba yon at makapal, tapos kulay itim pa kaya di halata. Alam niya may masumatong balak sa kanya at may mali din sa inuming iniaabot nito sa kanya. Pero kung matalino lang ang babae, hindi ito magpapahalata. Kilos pa lang nito, basang-basa na niya. Kita niya sa mata nito ang pagkabalisa na baka mahalata niya ang tunay nitong intensyon. Nang makita ang kaunti na lang ang laman ng kopita, nilapag niya yun sa mesa at nagpaalam na pupunta muna siya sa banyo. Agad ding nagpaalam si Bianca sa kausap niya at sinundan si Gretchen. Finally, tonight will become her triumph and Gretchen will definitely get ruined. Grabe mga kakwento, halos hindi ako makahinga sa tensyong nagaganap sa Golden Scape Hotel. Akala ni Bianca siya ang bida pero sa isang salita lang ni Master Colin na, "This is my wife," tila ba gumuho ang buong mundo ng sikat na aktres. Talagang napatunayan natin ngayong gabi ang tunay na reyna, hindi kailangan mag-ingay para mapansin. Pero alam nyo ang aral natin para sa kabanatang ito ay tungkol sa lakas ng loob at talas ng isip. Si Gretchen kahit pa nasa teritoryo siya ng mga kalaban, hindi siya nagpatinag. Hindi sapat ang ganda lang, kailangan mo ring maging mapagmatsyag. Sa buhay maraming mag-aalok sa atin ng juice o pabor na tila magaling sa mabuting loob. Pero sa likod nito may nakatagong lason. Maging gaya tayo ni Gretchen, marunong bumasa ng galaw ng kalaban at hindi basta-basta nagpapaloko. Pero teka mga kakwento, nakita niyo ba ang huling plano ni Bianca? Inakala niyang nainom ni Gretchen ng spike juice at ngayon sinundan niya ito sa banyo. At si Kevin, ang pinsang mapanganib, ay naghihintay na sa hotel suite. Magtagumpay kaya si Bianca sa kanyang maduming balak o siyang mahuhulog sa sarili niyang bitag? At ano kaya ang gagawin ni Master Colin kapag nalaman niya na may nagtatangka na namang sakta ng kanyang asawa? Huwag kayong bibitiw dahil sa susunod na part, mas lalong magkakabukingan na. Siguraduhin nakasubscribe kayo, i-like ang video na ito at i-share ang ating kwento para laging updated sa mga pasabog. Maraming salamat po.